Hello, Capricorn! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Capricorn. Ito po ay para sa May 2025. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan ba tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe sa iisang card lamang o sa card na sa oracle card sa dulo. Ang oracle card, lahat ng tao ay pwedeng gumamit nito. Hindi kailangan maging certified tarot reader ka para makagamit yan. So, kung interesado kayo makita kung paano kumuha, pwede kayong mag-draw lang dyan ng card everyday. Tapos, mga message o bonus, invite your monster to a tea. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, Capricorn, embrace mo lang yung negative emotions na yan, pero paalisin mo rin si monster outside your home. Invite them to a tea, iproseso siya, pero umalis din o palayasin din after. So, okay, Seven of Cups, maraming temptation or maraming options, hindi makapag-desisyon, hindi makapagplano ng mabuti, hindi maka-move on o hindi makausad-usad si Capricorn. Parang stuck siya. Very, very Virgo energy ang napipick up ko. Hanged one. Hindi ka at peace doon sa parang uneasy ka. Hindi ka mapakali doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Hindi ka mapayapa doon sa limbo na pinagdaraanan mo ngayon. Kasi pag upright ito, you have that peace sa uncertainty na binibigay sa'yo na sitwasyon. Pero ito, nasa limbo ka na nga at hindi ka pa mapakali, hindi ka makapag-desisyon. Itong yokai na to, pinapakita niya yung black teeth niya sa mga tao na ewan ko, ginugulo ang buhay niya. Yokai, this is the Yokai Tarot. Ang yokai ay mga supernatural spirits sa Japanese culture. Magician, in reverse pa. Dahil hindi ka mapakali o hindi ka mabigyan ng answer, na hindi ka mabigyan ng sagot sa mga sitwasyon, maaaring leaning towards ka na na imanipula ang sitwasyon. Pwedeng ganun yan. Pwede din na hindi ka makapagplano dahil litong-lito ka na, indecisiveness, sobrang daming temptation or sobrang daming options o sobrang dami din na gusto mo, I want them all. Gusto mong piliin lahat. Pwede na marami naliligaw sa'yo, Capricorn, o marami nag-o-offer sa'yo ng kanilang cup of love. Maraming nagbibigay sa'yo ng atensyon, pero hindi ka makapamili o hindi ka makapagdesisyon kasi parang walang okay. Pwedeng ganon. Pwede din na hindi ka makapagdesisyon kasi in a relationship ka pa. O pwede din na ang sitwasyon na yan ay merong major na desisyon na kailangan mong gawin sa buhay mo, sa love life mo, Capricorn, pero nahihirapan kang gawin yun. Siguro walang enough na information na binibigay sa'yo sa universe. O pwede din na sadyang nakaka-overwhelm lang ang dami ng mga options na binibigay sa'yo. Eight of Wands, magiging mabilis ang mga pangyayari. Maaaring merong mangyayari this May na mapupwersa kang magdesisyon. Pwedeng ganon. Pero pwede din naman na maraming offer o sadyang na-attract mo ang maraming magagandang offer sa'yo, manliligaw, gano'n, maraming manliligaw o pwedeng maraming lumalapit sa'yo, you've done your homework, kaya ngayon parang getting attention ka from numerous people, pwedeng ganon. You could be dealing with an air sign, Libra, Aquarius, Gemini, not necessarily, huwag kayong maging stuck dun sa mga signs na yon, pero there is this queen in your life, energy ng babae. So, kung ikaw ay lalaki, ito ay iyong partner. Pwede din naman na same-sex partnership kayo. Basta, babae, ito o presensya ng isang tao na hindi magdadalawang isip na sabihin kung ano ang laman ng kanyang nasa isipan. Brutally honest itong taong to. Pwede din na mataray, pwede din na ano siya, very prangka. Kung ano yung totoo, sasabihin niya. Very, very honest itong taong to.
pwede din na nahihirapan kang magdesisyon kasi natatakot ka na kastiguhin ka nitong tao na to kasi i-call out at i-call out ka niya. May tao sa paligid mo na magko-call out at magko-call out sa'yo. Pwede din na ikaw to, Capricorn. Pwede kasi na meron ka ng in-offer sa partner mo pero nahihirapan siya magdesisyon at dahil pikang-pika ka na hindi siya makapagdesisyon, ikaw na ang gagawa ng paraan para magdesisyon siya at i-call out mo yung BS niya sa mga bagay na ini-excuse pa niya. Mabilis ang mga pangyayari, mabilis ang komunikasyon, maaaring, yun nga, isa sa inyo magdedesisyon na soon. Ito namang yokai na ito, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko pa kabisado yung mga pangalan nila. Pero itong yokai na to, para siyang espiritu sa dagat. Tapos, itong container na ito, ang gagawin niya, nanakawin niya yung oil dun sa mga ships. Yung mga ships, container ships, or tanker yung mga pinagtitripan niya. Ubusin niya yung oil. Hindi siya nasa-satisfy. So, ang technique na ginagawa sa kanya ng mga seaman ay butas yung container na ano nila para mukhang feeling niya he can have everything. Pero ang totoo, paikot lang. So, sa sitwasyon mo, Capricorn, pwede kasi na ikaw yung hindi makontento o pwede din na hindi ka makontento dun sa mga dahilan na sinasabi sa'yo ng partner mo. But at the same time, pwede din naman na alam mo yun, ilalagay mo na sa kamay mo ang para makuha yung sagot na nais mo. Merong, alam mo yung magigising ka na lang na parang ito yung dapat kong gawin. With the Ace of Wands right here, the spark has been lit. Pwede din na magkakaroon ka dismay ng may darating na ano sa'yo, na mensahe. May darating na pangyayari, may mangyayari na magbibigay sa'yo ng parang magigising ka, masasampal ka ni universe na parang, oh, dapat pala gawin ko na yun, dapat pala ginawa ko na yun. Meron namang iba sa inyo with the Three of Swords right here, merong iba sa inyo na ayaw nang patagalin pa yung breakup, ayaw mo na magpatumpik-tumpik pa, tapusin na natin to, hindi na maganda, hindi na healthy para sa atin. Pwedeng ganon. Pero yung iba din naman sa inyo, pwede din na, kasi magician, clarifying card siya ng magician. Na sinabi ko nga na, pwede kasing ano yan nai-insecure ka doon sa mga ayaw mo muna magdesisyon. Pwedeng ayaw mo magdesisyon o pwede din na imamanipula mo na yung mga pangyayari kasi ang tagal, ang bagal ng pagdedesisyon. Ayaw mo nang patagalin pa. Parang ayaw mo nang i-prolong yung agony. Pero pwede din na it's a sign na mampo-prolong talaga yung agony kasi may hangman dito. May hangman, hindi ka at ease dun sa limbo, hindi mapakali, uneasy. Tapos meron pang tao na maneneglect or maiiwan. Left alone in the cold. Pwedeng parang sa Aquarius lang na ghost or ginost, nahulog yung na ghost or i-ghost ka at parang hindi ka satisfied sa mga sagot na nakukuha mo. Pero ang good news doon is wherever you are, magiging mabilis ang pangyayari. Kung meron mga tao na wanting to get your attention, Capricorn, mabilis ang pangyayari, this may ime-message ka nila. Pwede din na ikaw yung magme-message. I-message ka nila. Sabay yung message pala makikipaghiwalay na. May heartbreak na mangyayari pero malalagpasan mo siya. Pwede din na undergoing ka sa breakup ngayon, Capricorn, pero gusto mo ng kaliwanagan, gusto mo ng sagot. Darating ang sagot na yan this May at mabilis ang mga pangyayari, mabilis na darating ang mensahe. Pwede din na makakalagpas ka na, makakaalis ka na doon sa trap na situation. Very nice ang ending, Capricorn. I feel like yung iba sa inyo, lalo na kung may pinagdadaanan kayo na breakup or pinagdadaanan kayo na hiwalayan. I feel like darating na yung tao, Ace of Wands pa, bagong oportunidad, bagong pagkakataon kasi ito New beginning.
tapos galing pa, nauna pa yung heartbreak, makakalaya na sa isang heartbreaking situation, makakaalis na sa isang limbo, maaaring makakapag-desisyon na, pero feeling ko, mas, ano pa eh, may tutulong sa'yo or may tulong, blessing in disguise na tulong. Kasi, tulong not necessarily yung parang let me help you, being kind, tulong in a sense na pwede kasing yung friend mo to na i-call out yung BS ng partner mo, or friend mo to na i-call out yung BS mo, sabihin sa'yo na parang bakit ka pa nagtsatsaga dyan, gano'n. Yun yung tulong, that form of tulong. Pwede din na merong ipapakilala sa'yo sa universe na bagong tao na mag-heal ng iyong broken heart, at ito na ang iyong magiging magkakatuluyan kayo. Maaaring mag-end siya sa wedding. Pero don't take my word literally, ha? Kasi wedding talaga to eh. Kasi baka umasa kayo na yung bagong darating sa buhay nyo. Ay, ito na yung ano ko, right one ko. Ganun. Masama na na umasa lang tayo. May free will tayo. Gamitin natin ito. May free will na binigay sa atin ang Panginoon. Gamitin natin ito. Huwag tayo umasa lang sa tarot reading all the time. So, yun. Disclaimer lang. Pero ang traditional na meaning ng card na to, Four of Wands, wedding siya. So, maaring may pinagdadaanan na hindi maganda si Capricorn ngayon, in limbo, hindi makapag-decide, maraming options or maraming magulong naguguluhan sa maraming bagay, maraming options pwedeng naiwan, nasaktan, pero iibig na muli at maaaring ikasal. So, iwan ko na yun doon. Maganda na yung message na yun. Kuha tayo ng oracle card. Mensahe mo para kay Capricorn. Mensahe para kay Capricorn, please. Mensahe para kay Capricorn, please. Welcome the unwelcome. Oh, o, diba? Kung ano man yung binabata sa'yo ni universe, nabawa tingnan mo may ahas siya sa hair niya. May ahas man sa paligid, binitray ka man ng, ewan ko, kaibigan mo, best friend mo pala eh, no? Best friend mo pala, inahas yung jowa mo. 'Di ba kanina yung bonus pa, invite your monster to a tea. Kung ano man yung ibibigay sa ng universe ngayon, negatibo man ito, embrace mo lang, tanggapin mo lang, ride through it, feel through it. And kasi para yun sa pinapalakas ka lang ng mga unwelcome elements na binibigay sa iyo. So, embrace mo lang sila, wag mong i-resist kasi para siya sa ikabubuti mo. It may not make sense now, pero it will make sense this May. So, iwan ko na yun doon, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Ako po si A. Pasensya na po sa mga ingay. At see you next time. Like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye!